Tayo po muna magkaya sa pundo malangin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo pa ipatuloy patnubayan, gabayan ng ating nagalang Diyos na buhay. Impresyon. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya. Sa punong dalangin ng taong nilang isa namin minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista, William Medente, Papa o God. Minsan kami nagpupunan ng kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagang pinagpalit ng isan sa iyong patuloy pinagkilo sa aming kalagitnaan. Patuloy ka na sa amin sa tutuwin na, O Diyos, subalit bago po yan, minsan kami buong pagpapakumaba. Imin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa balakalooban. Patawaran mong bawas sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan ng spiritual para simple ka mga namin tindihan na aming iniibig ng mga bago, mga bisita, mga datihan, maging sa aming beloved viewers. Ito ang aming samud panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway. Damon sa pindas at dust and believe cast out from us and bind the power of darkness and anoint the Lord as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal pa sa Kristo. At nagkit sa lahat, ako man nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na pa sa Kristo na pinagbubukan ng mga pagkapala. And we give the all honor and respect to our dearly beloved and our parents in the Lord. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and our Pastor Evangelist William Almeida, the end-time problem of God. Beloved and our Pastor Linus Almeida, beloved Mama Dear, greetings and respect to all the beloved children in the Almeida family in the Philippines as well as in the US and Canada. At sa lahat din po na ating mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatira, mga iniibig na mga bisita dito ngayon, sa ating mga beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord! Beloved sons of God, always remember this one thing, that if we walk uprightly in His sight and do all His commandments, rest assured that the eyes of God is upon the righteous. Lagi nating alalahanin, mga inibig ko, na pag tayo lumalakad ng matuwid at sinasagawa ang banal na kalooban ng Diyos, tayo po'y nakakatiyak ng mga mata ng Diyos ay lagi pong nasa paligid na sa atin na lumalakad ng matuwid sa kanyang panarapan. Kaya kung ating mababasa po dito po sa from the book of Psalms, chapter 34, verses 14 and 15, kaya nilaman po. Psalm chapter 34, verses 14. Chapter 34 po. Psalm chapter 34, verses 14 and 15. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. God bless you po sa Tagalog. Mga awit, Kapitulo 34, versikulo 14 at 15. Lumayo ka sa kasamaan at gawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. So kapatid, and God bless His word. So napakaliwanag na sinasabi na banal na kasulatan, mga iniibig, na ang mga mata ng ating pinakamamahal na Panginoon ay laging nakatitig sa bawat sa atin, at bukas lagi ang kanyang pandinig pag tayo po'y dumadaing sa ating pinakamamahal na Panginoon. So balit, kinakailangan, sabi ng Biblia, lumayo ka sa kasamaan. Dati na tayong galing sa paggawa ng masama, mga inibig ko. At tayo lubos na nagpapasalamat sa pagkatsang araw ng ating mapakinggan ang ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Almeida, preaching the Word of God with power and anointing. Lahat tayo na tumalimat, sumunod at inunawa at sinunod ang kalooban ng ating mga Panginoon. Tayo po ay nakatakas sa paggawa ng kasamaan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon ay tayo gumagawa ng mabuti, mga inibig ko. Ano yung mabuti? Na lagi nating sinusunod ang bawat kahatulan ng ating mahal na Panginoon without any mental reservation, but rather with open heart. Lagi nating tinatalima
ang tinuro sa atin ng ating beloved person, the beloved children, whole mother family, mga inibig ko. Habulin mo ang kapayapaan, sabi ng banal na kasulatan. Ang sanlibutan ito ngayon, mga inibig ko, ay hinahanap ang kapayapaan, hinahabol nila, mga inibig ko. Maraming tao naghahabol nito, mga inibig ko. Subalit kailanman ito po hindi nila makakamtan, maliban na sila po ay lumapit, magpakumbaba, at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tayo pinagpala sa ating pinagpala, napakinggan natin, mga inibig ko, ang mga pinagpalang patukan ng mga kapatiran nang sila'y lumakad ng katuwid-tuwiran sa harapan ng mahal na Panginoon, mga inibig ko, nakamtan yung proteksyon, pag-iingat sa mga aksidente, sa mga hold-uppers, mga inibig ko, sa masamang tao. Nagkaroon sila ng grabing pagkapala sa mga material, mga inibig ko. Plus yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggang na, yan po anytime now, mga iniibig. Kaya tayo po lumakad ng matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon upang ang kanyang tenga ay laging nakabukas. Upang anytime natatawag ka, nandiyan lagi ang mahal na Panginoon na handang tumugon sa bawat sa atin, mga iniibig ko. Everybody praise the Lord. Kaya mga iniibig ko, tayo po ay maglingkod at gawin natin ang lahat ng kahatulan ng ating mahal na Panginoon. Ibigay natin yung dapat sa paglilingkod upang makatiyak po tayo ng mata ng ating mahal na Panginoon. Jesus ay lagi pong nakatuon sa atin. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Ito yung lagi natin sinasabi, mga inibig ko. Lahat tayo nakaranasan ng pag-iingat ng mahal na Panginoon. Almost 25 years ago, mga inibig ko, magto-25, mag-golden na nga, mga inibig ko, ng ating minamahal dinagara na pastor, 10 ng 12 prayer warriors, ang sila po'y pumunta doon sa Peace Mission sa Talipo, Sulu upang ipanalangin ng mga 21 Fathers and Hostess pang Malaysia, mga inibig ko, na ito yung problema ng ating bansa ng mga panahon na yan, mga inibig. At dito nakita natin, mga inibig, yung mga patutuon ng ating mga beloved prayer warriors na yung unang araw pa lamang, sila po ay pinagbababaril na doon, mga inibig ko. Sapagkat Muslim area po yun, mga inibig ko. Kaya galit sila sa mga Kristiyano, mga inibig. Ay, yung mga nauna napunta doon ay pinagpupugutan ng ulo, inalasan ng mga kuko, mga inibig ko, pinahirapan. May kasamang babae, nirape pa, mga inibig. Subalit yung ating grupo sa Apangon, ating minamahal na pastor, in the 12 prayer warriors, sa kapagan ng mga panahon, nandun po yung pag-iingat ng Diyos sapagkat nandun lagi ang mata ng Diyos, mga inibig ko, sapagkat bago pa man sila pumunta doon, mismo yung isa nating kapatiran, na naging kapatiran natin sa loob ng bilangguan, he fasted for 40 days kasi ililethal injection siya ng mga panahon na yon. Nakita niya mismo, may inibig ko, yung bundok ng Talipaw, Sulu, napapaligiran ng napakaraming angels, mga inibig ko. Ang katunayan, ating minamahal na pastor, 3 nakatayong malalaking anghel, mga inibig ko. Tatlong nakatayo sa mga prayer warriors, mga inibig ko, tigisa, mga inibig ko. So ganun ang grabing proteksyon ay pinagkakaloob ng ating dagang sumuhay sa kanyang banal na propeta, mga inibig ko. At ang bismisyon ito naging tagumpay, mga inibig ko. At maging ang mga abusayap, nakilala nila ng Diyos natin pinagaling ko na ito itong Diyos na nag-iingat sapagkat ang Diyos ay nakapaligid sa lahat ng dako. Everybody praise the Lord. Kaya nga, mga inibig ko, sa mga taong gumagawa ng masama, kailanman walang Diyos na mag-iingat sa kanila, mga inibig ko. Sapagkat lagi ikinukubli ng Diyos ang kanyang mukha doon sa mga taong masama. Subalit, ang Diyos kailanman ay wala rin kasiyahan sa kamataan ng mga taong masama, kundi ang mga taong magbalik loob, magsisi. Pag ito ginawa nila, ay mangyayari din ng mata ng Diyos ay laging nakatitig sa kanila. Kaya nga, minib ko, saan po tayo mapadako, alam natin na ang mabait na Diyos ay nakapaligid sa lahat ng dako. Ano po sabi sa 2 Chronicles chapter 16, verse 9? Kaya nila po. Ikalawang Chronica, 16:9. The second book of the Chronicles, chapter 16, verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. God bless you po. Dito po sa ikalawang mga kronika, kapitulo 16, ang talatay 9. Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa
upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. Ikaw ay gumawa ng may kamangmangan, sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So napakaliwanag, mga inibig ko, na ang mga mata ng ating dakilang sa buhay ay nakapaligid, nakapalibot sa lahat ng dako because He is omnipotent, knowing God, mga inibig ko. And we cannot hide from our loving God. Nang ginagawa natin sa mabuti, sa masama, lahat po yan ay alam ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapagtago ka sa iyong katabi, sa ating mga kapamanggawa, sa beloved children, mga ibig ko, pero kailanman, ang mata ng Diyos ay nakapaligid sa lahat ng dako. Lahat ng ginagawa natin, sa mabuti masama, mga ibig ko, ito po hindi natin may tatago. In due time, i-rebuild din po yan ng mahal na Panginoon. Alat magsabing, praise the Lord. Kaya may inibig ko, pag ang tao po'y patuloy na gumagawa ng masama at gumagawa ng kamangmangan sa harapan ng mahal na Panginoon, meron silang pakikipagdigma. Ito po yung mga trial, mga problema, may inibig ko na kinakaharap ng tao, lalo ng mga Kristiyano naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya gumawa tayo ng gumawa ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So bakit kung tayo po ay magiging hindi matalimahan anak ng Diyos, manibig kailanman, ang mata ng Diyos hindi nakatingin sa atin. So bakit kung tayo gagawa ng katiwid-tuwiran sa harapan ng ating mahal na Panginoon, isasagawaan lahat ng kanyang kautusan, manibig ko. Wala tayong pinipiling kautusan, lahat ay tinuro sa atin ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord. Beloved children, isagawa po natin yan sapagkat yan po ay nakakabuti para sa atin, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! May babala ang ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Pag hindi po tayo maglingkod ng buong katapatan, hindi tayo lumakad ng matwid sa kanyang harapan. Ano po, sa mga hindi humahanap, sumapit na Diyos, at ayaw maglingkod, sila'y, sabi ng Biblia, papatayin ng dakilang Diyos. Ano po sabi po rito sa from the book of 2 Chronicles, chapter 15, verse 13, kanila naman po. The second book of Chronicles, chapter 15, verse 13, that whosoever would not seek the Lord God of Israel should be put to death, whether small or great, whether man or woman. God bless you. Ikalawang mga taga-Kronika, Kapitulo 15, versikulo 13. At sino mang hindi humahanap sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ay papatayin, maging maliit o malaki, maging lalaki o babae. Purihin ang ating dakilang Diyos. Iyon po yung babala, mga inibig ko. Hindi lamang sa mga tao sa limutan ito, lalo na po tayo na naglilingkod sa ating mabait na Diyos sa buhay. Napakaliwanag, mga inibig ko, sa mga hindi humahanap, sa mga hindi nagpapahalaga, mga inibig ko. Sa ating pinakamamalapan noon, mga inibig, ang sabi ng Biblia, papatayin ng ating dakilang Diyos sa buhay. Bata, matanda, mga inibig ko, mayaman, mahirap, anumang klaseng tao, mga inibig ko, pag hindi mo hinanap ang katwiran ng ating mahal na Panginoon, hindi ka lumakad ng matwid sa hanapan ng mahal na Panginoon, siya'y muling babalik, sabi nga ng Bilang Kasulatan, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that not obey the gospel of the Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the glory, which power, and from the presence of the angels, and from glorious power, mga inibig ko. Babalik ang Diyos muli, mga inibig ko. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siya ipapako sa krus, kundi meron lang siyang paghiganti kanino doon sa mga tao na hindi nagpapahalaga sa banal na salita ng ating pinakamamahal. Doon sa mga nakapakinig naman, ipinagwali yung bahala at tumalikod sa paggalingkod sa Diyos. Kaya na yung nagpapasalamat, yung mga iba nating kapatiran, nakapanumbalik pa sa ating mahal na panahon. Dahil na rin yan sa prayer ng ating beloved noble parents and beloved children, purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya nga maingat po tayo, may inibig ko. Na sabi, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ang buong katungkulan ng tao ay sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na panahon. At
At ang sabi pa ng banal na kasulatan sa Jeremias 18:10, kung gumawa ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ang aking tinig, ay pagsisisihan ko nga ang kabutihan na aking ipinagsabing pakikinabangan nila. So kung tayo po yung magkakasala, mga inibig ko sa Diyos, at hindi susundin ang kanyang mga utos, tayo po yung mapapahamak. Lahat ng mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin ay kanyang babawiin. Kukuhanin niya yun muli, mga inibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na panahon. Na dito hindi nagkulang sa atin ang pagtuturo pangangaral. Ang ating dearly beloved, honorable parents, the beloved children who are the family, mga inibig ko. Sa ating palabas sa YouTube, sa Facebook, mga inibig ko, andun mga preaching ating minamahal na pastor. Ang mga Bible sa ating beloved, honorable San Pastor, ito ay magpapalago ng ating pananampalataya. Yung ating 50th anniversary, napakasarap balik-balikan panuorin, mga inibig ko. Diba, praise the Lord? Napanood niyo po ba, mga inibig ko? Napakasarap ulit-ulitin, mga inibig. Dalawang portion yun, napakahaba, mga inibig. Pero hindi ka magsasawa, madama mo lagi ang presensya ng ating pinakamamahal na panahon. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang ang mga mata ng Diyos ay laging nakatitig sa atin? Ano po sabi po dito sa from the book of Psalms, chapter 119, verses 18 and 27. Kaya lamang po. Psalm 119, verses 18 and 27. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Make me to understand the way of thy precepts, so shall I talk of thy wondrous works. God bless you po. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 119, ang talata po ay 18 at 27. 18. Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilalas ng mga bagay sa iyong kautusan. 27. 27. Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin. Sa gayoy aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na panahon. Ito po ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang ang mga mata ng Diyos ay laging nakatitig sa bawat sa atin. Idilat natin ang ating mga mata. Unawain po natin yung banal na salita ng Diyos na itinuro sa atin ng ating minamahal ginagalang na pastor, na ito po'y atin laging bubulay-bulayin. Aalalahanin natin lagi ang bawat kautusan ng ating mahal na Panginoon, sapagkat pag ito'y ginawa natin, magkakaroon tayo ng mabuting pagkatagumpay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating bubulay-bulayin, aalalahanin yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Ikaw na mismo ang magsasabi, ipatutuo mo yan sa lahat na makakausap mo, mga inibig ko. Ipatutuo mo na sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na meron isang totoong Diyos na nagbabago, meron Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, meron Diyos na nagpapala, meron Diyos na dadaling ka sa langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipapatutuo po natin yan. Huwag po natin ikakahiyaya, mga inibig ko. Lahat ng mga ginawa sa atin, nakabutihan ng Diyos, lagi natin niyang alalahanin. Lahat ng mga kamahamang gawa na ginawa sa ating buhay, ipamalas po natin sa kanila, mga inibig ko. Kaya ngayong ating 50th anniversary, mga inibig ko, na kung saan ay minsan pa muling natanyag sa buong mundo, mga inibig ko. Makikita natin, mga inibig ko, yung kaayusan. Grabe, ang ganda, mga inibig ko, ng pagkakakuha. Pag nakikita niyo po yung palabas, mga inibig ko, talagang maiiyak ka sa grabing himala ng ating mga Panginoon. Praise the Lord. Kaya lagi natin alalahanin niya, mga inibig ko, at pag nagawa natin ng mga bagay na yan, ano ang pangako ng ating mahal na Panginoon? Dito po sa last verse, Psalms 32 verse 8, lamang kita na po mawit, manunugtog. In the book of Psalm chapter 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine own eye. God bless you po. Mag-awit ka, Kapitulo 32, versikulo 8. Aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan ng iyong lalakaran. Papayuhan kita ng ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo.
Oh, hallelujah. Palakpakan natin pinakamahal na panahon. Erbaso Persolo! Napakagandang pangako ng ating dakilan sa buhay. Sino tayo? Isa lamang tayong maraming basahan sa harapan ng mahal na Panginoon bago natin nakilala ating dakilan sa buhay. Pero tayo, sabi dito, ipaalam ko sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Kaya pala kahit saan ka mapapuntang dako, mga inibig ko, wala kang dapat ikatakot. Sapagkat ang ating malapunan nandyan lagi na pumapatnubay sa bawah sa atin. Napakinggan natin patutunan ng kapatid natin, mga inibig ko, siya pa lang ang naligtas. Pero yung kapatid niya, hindi pa na-save yun, may inibig ko. Pero dahil sa pagpe-pray niya sa buong dalan ng ating minamahal na pastor, may inibig ko, imposible makalaya doon. 4 na taon na naging slave doon sa ibang bansa. Sa panalangin ng tao ng Diyos, may inibig ko, binigay lang. Hallelujah, praise the Lord, ang sasabihin mo. Isipin mo, napakaraming CCTV, maraming gwardiya. Imposible hindi ka makita. Pero dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, 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 hanggang sa nakalabas ng gate, hanggang sa nakauwi ng bansang Pilipinas, patunay lamang, nandyan lagi ang mata ng Diyos, ipapaalam niya sa iyo kung saan ka pupunta, mga inibig ko. Kaya napakaparad po natin. At magsabing, praise the Lord, sapagkat tayo pinagkaluban itong pastor ng ating kaluluwa na silang nagpatnubay gabay sa atin, nagturo sa atin, upang ituro din tayo sa tamang daan, the beloved children of the family. Kaya napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Erbaso, praise the Lord. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, lumayo ka sa kasamaan, gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga tinig nakabukas sa kanilang daing. Purihin ang ating dakilan Diyos sa buhay. Kaya napakabalad natin, may inibig ko, na tayo napabilang sa gawain ito ng Jesus Miracle International Ministry, na meron isang dakilan Diyos na matalagin nakatitig sa atin. Kaya gumawa tayo lagi ng mabuti, sapagkat malapit nang babalik ang ating malapanahon. Datnan tayong walang dungis, walang kapintasan, walang mga pagkabahabagi, pagkakampi-kampi, meron tayong madalas na puso na sasalubong sa harapan ng ating malapanahon. Sapagkat ang ating Amang sa langit na mapagmahal, Diyos na ating mapagmahal na Diyos, na tayo po'y iniingatan, ginagabayan, lagi tayo sa tutuin ng mga inibig ko. Laging nakamasid ang ating dagan sa buhay. Kaya tayo po'y lahat ay tumayo, mga inibig ko, habang ating inibitan ang mga inibig ng mga baguhan, mga bisitan dito ngayon sa harapan. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap. At habang aking binibigay po pagkataon sa aking beloved co-preacher, Brother Joey Mancera, habang tayo po umaawit mga inibig ko, dito po sa harapan ng mga baguhan.